Sina Ma'am Darlita Cecilio Cordeta, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Nakita namin yung mga videos na isinend nyo po sa amin. Maari nyo po bang ikwento bakit naman ganon yung ginagawa ng kapitbahay ninyo? Pagdaan ko sa tapat nila, hinarangan ako na wag na akong dumaan doon kasi yung daan daw na dinadaanan ko, private na daw yun. Hindi ko pinansin kasi sinundo ko yung pinsan ko doon sa highway. Opo. Pagbalik ko, hinarangan na niya yung motor ko. Pati yung van na sakay yung mga pinsan ko, hinarangan na. Ayaw na ako padaanin. Tapos sabi nila, huwag ka nang dumaan rito kasi private itong daan nito. Isiraan nyo yung daan. Kapag hindi pa nyo nasiraan na daan, talaga ako. Pumipilit ako talaga na makadaan. Yun na pag inano ko ng yung isang batas ko na para ako makadaan. Yun na, hinugutan na ako ng yung batas ko ng ng samurai. Ay, katapos, nakalusot na ako sa daan. So Sir Cecilio, bale ang katwiran po nila, kaya nila ginagawa yan, dahil daw nagte-trespassing kayo, tama po ba, sa private property nila? Yung ang sabi nila, trespassing daw. Pero daan yun ng gobyerno, siniminto yun ng gobyerno. Kasi yung nakikita namin sa video kanina, parang kalsada naman talaga yon, Shari, di ba? Opo. Yung sirahan ninyo para hindi ako makadaan. Kapag hindi ninyo nasirahan yan, nadaan talaga ako. Okay. So sir, kayo po dyan, kayo ay hinabol ng samurai. Tama po ba? Yung boy ko, yung hinabol ng samurai. Okay, okay. So yung mga kasamahan nyo dyan, ano naman yung ginawa nila sa mga kasamahan nyo dyan? Walang magawa kasi may baril at saka may samurai. Marami na itong sa barangay, mga reklamo. Marami na pati sa pulis para isang tangbak na reklamo na nagawa sa tao nito. Ma'am Darlita, kayo ba yung nakita namin sa video kanina na parang sinabunutan pa? Opo, sir. Ako po yun, sir. Bakit ka naman sinaktan ng ganun-ganun na lang? Yun nga, sir, yung hindi ko alam kasi nag-iigib lang ako yun, sir. May galit kasi yan sila sa akin, no? Kung nag-iigib ako, linapitan ako ng magbiyanan. Ibidyo nila ako, tapos nung palabas na ako ng gate, may dala akong galon na sa kadyag. Yun, linapitan ako ng asawa niya, yung nagtatatakbo. Yung asawa niya, sinuntok niya ako, tapos igaganti ako, tinulungan siya ng asawa niya. Sinabunutan din ako ng asawa niya, sinuntok din ako sa ulo, sir. Yan po bang nangyari sa inyo, nakarating na sa inyong barangay? Opo, sir. Opo, at ano naman yung naging tugon ng inyong barangay? Ito lang nga, sir. Inapsal na po namin, sir. Kasi marami na rin po siyang record dito sa barangay. Chairman, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din. Opo, Chairman, nabanggit kanina nung mga kabarangay ninyo na ang pinag-uugatan nito inaangkin daw yung kalsada. Tama po ba 'yon? Yes po. Tama po. Pero for the record, sino po ba nagmamay-ari nung inaangkin nilang, kasi nakikita namin daanan 'yun, parang right of way siya. Kanino po ba 'yon? Actually, sir, daanan na po yan talaga ever since ilang years na daanan po talaga yan ng mga constituent dyan sa zone na yan. So matagal na. Ever Yan since yung I can sinasabi remember, ninyo na daanan na po. talagang daanan na ng tao yan. Dahanan ng... So kasi, Chairman, ang dumating dito kay Senator Raffy, nagpapaputok ng baril, naghahampas ng baseball bat, naghahabol ng samurai, nananakit ng kung sino mang dumaan dyan. So baka mamaya may mapuruhan yan. Yun nga po, sir. Ito nga yung naging problema na po namin to ever since na napunta siya ng Pawi, si Almar. Problema yung laging naano namin sa kanya kasi maraming mga complaint na. Okay. Kung ano-ano Pero, yung Chairman, ginagawa. may naisampa na po bang kaso dyan laban sa, yun nga, yung nag-aamok dyan? Meron na po. Actually, meron na pong mga mga nakasampa sa kaso sa kanya. Meron na ba sa korte? Umabot na ba sa korte yung mga kaso niyan? Yung case ni Kim Dumiro po, umabot na sa court po.
yung binater siya ng ng baseball bat. Okay. Major, si Attorney J. Vito ng AXIS Party List. Magandang hapon sa inyo, sir. May Good afternoon nakarating po kasi dito sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo na isang mamamayan dyan sa Barangay Pawing, Palo, Leyte na number 1, naghahampas ng mga baseball bat. Number 2, naghahabol ng samurai. Number 3, okay, nagpapaputok ng baril. At actually kanina, Major, dun sa isang footage na na-send sa amin, parang nandun din rin yung kapulisan pero parang wala pa rin katakot-takot. Eto, kilala niyo po ba itong tinutukoy ko, Major Corregidor? Sir, good afternoon. Bali, yung itong inirereklamo po ng mga taga-barangay is first time ko lang to nakita nung siguro 3 nights before. So ngayon lang pala nakarating sa inyo, Major? Hindi po. Naririnig ko na to siya, sir, before pa. Bago lang din po ako na-assign dito. Ano na to sila, sir? Lagi na to silang may conflict months ago pa nitong mga itong resident. Kasi Yes. Yun nga sa report na ganyan. Opo. Pero ito nga, Major, no, ang nakakabahala kasi dito, okay, hindi na lang iisa, hindi lang dalawa ang nagrereklamo dito. Kung tutuusin, yung buong kapitbahay niya, pati nga si chairman, sakit sa ulo niya itong taong ito, no? So Tama po kayo, sir. as Tama the po kayo. police force, no, mandated to keep peace and order in the community, Major, sana no may gagawin naman tayo dito. Una sa lahat, meron palang baril ito. Na-check na ba natin kung may lisensya ito? At kung meron man, bakit nagkalisensya yan? Bakit nagpapaputok in public yan? Bakit siya ganun na lang katapang? May record ba to? Dati bang police officer ito? Or ano bang katungkulan nito? Ganito, sir, yung records niya po nung pagpaputok, before pa ako na-assign dito, tapos ang sabi dito ng mga personnel natin is nag-surrender daw siya ng baril. May sinurrender siya dito na baril. But upon checking, yung baril na sinurrender niya is dilapidated na at hindi na po functional. Hindi, Tapos- nakita ko sa video kanina, no, Major, na pumutok talaga eh. I-verify ko po yung time nung video na yon. But meron na po tayong intervention, sir. In fact, pag meron silang reklamo doon, lagi tayong nagpupunta nila sa neighborhood. Patulago to sila, sir. Lagi to silang nag-aaway. Siguro every other day pinupuntahan natin to sila. Yes. No, Dahil pero nandyan po. if I may, no, Major, kung wala kasi tayong gagawin na aggressive na action dyan, and when I say aggressive, sasampahan natin ng kaukulang reklamo, paulit-ulit lang yan na gagawin. Kaya nga, sabi nga ninyo, parang every other day may nare-report na sa inyo. Kasi hindi sila natututo. Yes po, tama po kayo, sir. Yun, at if I may suggest lang Major, una, yung pagpaputok ng baril. Okay, nakita naman on video at yung mga kapitbahay niya dyan can attest na it actually happened. Tingnan natin, Tama po yun. meron bang nakarehistrong baril sa kanila? Meron ba silang license to carry these firearms? Kasi kung wala, Shari, alam mo ba, napakabigat ng parusa niyan. Okay? Yes, Itong sir. mga Tama po kayo. illegal firearms na yan. Okay? Bukod pa dyan, yung sabi nila, naghahabol ng samurai. Ano bang intensyon niya dyan? Intensyon na bang saktan o baka intensyon na niyang patayin? Samurai. Ito yun. Oo, samurai yan. Kung siguro kung gusto mong paalisin ang tao, hindi naman samurai ang dadalhin mo, Shari. Hindi ba? So, Major, I understand bagong assign lang kayo dyan sa area, pero Opo. I think magandang statement, no, na kakarating nyo pa lang, masolusyonan nyo itong problema na to. Yes po, sir. As we speak, we're working on it already, and I talked to Ma'am June about it, sir. And rest assured, sir, na we will solve this problem. I won't give you timeline, but we will do it. Yes po, no. Kami naman dito, Major, no, ang sa amin lang sana makita namin at malaman namin na ang ating kapulisan ay hindi sinusukuan itong komunidad na ito.
Hindi pwede Yes, sir. na merong isang naghahari-harian dyan, okay, lalo na't wala naman siyang karapatan na gawin yung mga yan. No one, Shari, can simply fire any firearm. No one can just threaten anyone with a samurai. No? Wala na tayo sa mga ganong panahon. Tama po kayo, sir. Baka pwede po nating parondahan po ng pulis Yes, po yes. dahil hindi na rin po sila kaya ng barangay. Opo. Oo. Opo. Sige po, at we will do it. We will comply. For security purposes, Chairman, total, paulit-ulit na rin nangyayari dyan. Maybe we install CCTV cameras doon sa area para in case na ulitin nila yan, malakas yung ebidensya ninyo. Masampahan at maparusahan itong mga taong to. At i-declare mo na rin siguro. You start with your council declaring these persons as persona non grata. Opo. Oh, these people are not welcome to the Yes, po. community. No? Kung mga ganyan yung mga ginagawa. Kung meron pa po tayong katanungan about po doon sa pagpapersona ng grata po, tutulungan po namin kayo at ilalapit po natin ito sa LGU. At ipaparonda na rin po natin ng kapulisan po yung area po dahil hindi po safe sa community ito pong mag-live-in partner po na ito. At sa mga residente Okay po po. sa Thank Barangay you po. Pawing, Palolete, maraming salamat po